Masayang naglilinis si Eve ng bahay ng kaniyang amo. Ayaw man niyang umuwi dahil alam nitong mamaltratuhin ito muli ng kaniyang inaglasinggero, ay masaya pa rin si Eve dahil natapos niya ang lahat ng kaniyang dapat gawin sa araw na iyon. Sinisigurado ni Eve na wala itong naiiwan na nakasaksak lalo na at baka hindi umuwi si Tom, ang kaniyang amo. Madalang lang kasing umuwi ang attorney niyang amo at minsan niya lang makita o makausap ito. Nagliligpit na ng gamit si Eve nang may narinig itong kalabog ng pintuan. Nagtaka naman ito dahil ang alam niya ay hindi na muli uuwi ang kaniyang amo. Mas lalong lumakas ang kalabog na at napunta ito sa bandang sala na naisip na ni Eve na baka magnanakaw na ito. Kinakabahan na may hawak na sandok si Eve mula sa kusina habang naglalakad papuntang sala. Handa na sana nitong paluin ang taong kaniyang nakita ngunit namukhaan niyang si Tom ito. "Sir, Yes, you're here pa? palis na rin naman po. Gusto niyo po bang ipaghain ko ho kayo ng makakain?" No need. Come here. Nagtatakang lumapit si Eve. Pagkalapit nito sa kanyang amo ay agad niyang inaamoy ang napakalakas na alak mula kay Tom. Kitang-kita rin sa kanyang amo na lasing ito dahil halos hindi niya na mamulat-mulat ang kaniyang mga mata. Inaantay ni Eve kung ano ang iuutos ni Tom sa kanya o kaya sasabihin ngunit nakatulog ito sa sofa. Napahinga naman ng malalim si Eve at inakay ang lasing na boss papuntang kwarto nito. Nalaki naman ang mga mata ni Eve nang biglang hinawakan ni Tom ang kaniyang dibdib gamit ng kamay na nakaakbay kay Eve. "Sir," Hmm, lambot naman. sabi ni Tom. "Alam ko, sir. Dede ko yan eh." Inalis naman ni Eve ang kamay na nakaakbay sa kanya na naging dahilan ng pagkatumba ni Tom sa hagdanan. Napaupo ito at agad namang inayos ni Eve ang kaniyang bra. "Hindi ko akalain na sa gwapo mong yan. Manyak ka, sir." Hindi naman nagsalita si Tom. Pilit niyang itinayo ang kaniyang sarili at marahang hinawakan ng pisngi ni Eve. Napalunok sa sobrang kaba si Eve. Inaamin naman ni Eve na gusto niya rin maranasan ng mga gantong bagay ngunit gusto niyang maranasan sa kaniyang magiging nobyo. Malambing na hinalikan ni Tom ang labi ni Eve. Agad namang napapikit si Eve nang naglapat ang labi nila ng kaniyang amo. Marahas na hinila ni Tom si Eve papalapit sa kaniya mula sa kaniyang batok para mas lalong mapailalim ang kanilang halikan. Ang intense ng halikan ng dalawa na hindi na makapag-isip ng tama si Eve. Basta ang alam lang nito ay sa mga oras na iyon ay nagugustuhan niya ang halikan na sa hindi maintindihan na paraan. Nagpatuloy sa halikan sila Eve at Tom na hindi namamalayang asa kwarto ng dalawa. Napakagat sa labi si Eve na unti-unti nang pinapasok ni Tom ang kaniyang ari. Napakasakit ng kaniyang nararamdaman at iniisip na mali ang kaniyang napapanood sa mga pelikula dahil sa mga itsura ng mga nagtatalik ay sila'y nasasarapan ngunit kay Eve ay pakiramdam nito. Mahihimatay na siya sa sakit. Puno ng pagrereklamo na masakit si Eve sa kaniyang isipan at hinihiling na sana matapos na iyon. Ngunit biglang nablangko ang utak niya noong tumagal na ang pagbabayo ni Tom sa kaniya. Kakaiba ang kaniyang nararamdaman at inaamin ni Eve na nasasarapan ito. Noong una pa nga ay pilit na pinipigilan ni Eve ang kaniyang sarili na umungol ngunit dahil palakas ng palakas ang pagbabayo nito ay bumibilis, hindi na napipigilan ni Eve ang pag-ungol ng malakas. Kinabukasan ay nagtatakang tinitigan nito ang kaniyang katulong na hubot-hubad sa kaniyang tabi. Itinaas nito ang kumot at nagulat nang nakitang may dugo roon. Hindi naman nagtagal ay agad na bumalik kay Tom lahat ng alaala niya noong lasing. Galit na napabulong si Tom sa naging dahilan naman ng pagkagising ni Eve. Nakipagtalik ako sa katulong. Hindi makapaniwalang sabi ni Tom sa kaniyang isipan habang minamasahe ang kaniyang ulo. Napatingin naman si Tom sa kaniyang katulong na nagising sa kaniyang paggalaw sa kama. Hindi ko alam na virgin ka. I'll take responsibility. Pananagutan ko ang aking nagawa sa'yo. "Sir, I'm sorry about this. I'll take responsibility. hindi na ho kailangan. Kung tutusin po dapat pinigilan ko kayo kaso nadala na rin po ako." Tugon ni Eve. Pero virgin ka. "Nakakalimutan niyo po ba na agad? Hindi na po ako virgin dahil sa nangyari kagabi." Namula naman sa hiya si Tom. Hindi na lang ito muling nagsalita at sinabihan si Eve na magpahinga muna dahil kailangan niyang pumasok sa kaniyang trabaho. Tumango-tango naman si Eve at pilit na itinayo ang kaniyang sarili para sana paghandaan ng pang-umagahan si Tom nang pigilang
Nakaramdam ito ng hapdi sa gitna ng kaniyang mga hita. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nagmamadali na rin ako umalis dahil mahuhuli na ako. Pero sir, hindi pa kayo kumakain. Kakain na lang ako sa office. Magpahinga ka na lang muna. May mga damit ako dyan na pantulog na pwede mong gamitin kung sakaling maliligo ka. Okay lang po ba sa inyo? Yes, walang problema. Para ba yan? Alis na ako. Call me if something happened or may kailangan ka. Nag-aalinlangang tumango na lang si Eve. Ilang minuto pa lamang ang lumipas nang nakaalis si Tom, ngunit nakatulog na kaagad si Eve dahil sa pagod ng katawan at puyat. Pagkagising nito ay agad siyang naligo at naglinis sa kama ng kaniyang amo. Pinalitan na rin ni Eve ang up-up ng kama dahil sa may bakas ng dugo doon. Dahil sa paglilinis ni Eve sa banyo ay hindi niya napansin na may text pala sa kanya si Tom. Napapaisip naman si Tom kung bakit hindi nagre-reply si Eve hanggang sa nag-aalala na ito dahil baka hindi makakilo si Eve para kumain. Mas lalo naman nagtaka si Tom dahil natataranta ito dahil lamang baka hindi pa kumakain ng kaniyang katulong. Dahil sa hindi na mapakali si Tom ay maaga itong umalis sa trabaho at bumili ng kakainin nilang dalawa. Habang nagbibiyahe pa uwi ay napapatanong si Tom kung umuwi na si Eve o kaya baka hindi magustuhan ng pagkain. Hindi man lang ma-realize ni Tom na napapanood na ang kaniyang utak. Nang tungkol kay Eve matapos ng isang gabing pagtatalik. Sir, napaaga po kayo nag-uwi. Sinabihan niyo po sana ako nang pinaghandahan ko kayo ng makakain. Katatapos ko lang po maglinis ng banyo. Kanina pa ako nag-text sa'yo, pero hindi ka naman nag-reply. Tapos ngayon sasabihin mong sabihan kita? Tsaka bakit ka naglilinis ng banyo? Di ba sabi ko magpahinga ka na muna? Alangan naman pong hindi ako magtrabaho, di ba po? Hindi rin naman po ako mapakali kung buong araw lang ako nakahiga. Bahala na. Halika na. Kumain tayo. Ipinagbili kita ng pagkain kaso hindi ko nga lang alam kung magugustuhan mo. Pagkaamoy ni Eve sa pagkain ay agad na tumunog ng malakas ang kaniyang tiyan. Namula naman sa hiya si Eve na ikinatuwa nito. Aasikasuhin na sana nito ang kaniyang mga pinamili nang biglang inunahan nito ni Eve at pinilit na umupo na lang si Tom at siya na ang bahala. Habang kumakain ay hindi maiwasan ni Tom na magtanong tungkol kay Eve. Hindi nito alam kung bakit pero bigla itong binalot ng kuryosidad sa pagkatao ng babaeng kaniyang ikinama. May mga bagay na hindi sinabi si Eve, ngunit masayang sinagot pa rin nito ang mga katanungan ni Tom. Napapasulyap nga ito sa orasan dahil kinakabahan ito sa kaniyang pag-uwi. Hindi niya kasi inuwian ang kaniyang nanay kagabi at hindi nabila ng mga ala kaya alam na nito na once na umuwi siya ay paniguradong bugbog ang kaniyang aabutin. Matapos kumain ng dalawa ay pilit na inalis ni Eve sa kaniyang isipan ang gagawin sa kaniya ng kaniyang ina kundi binaling na lang ang kaniyang atensyon sa kaniyang trabaho. Nilinis nito ang kanilang pinagkainan at tinimplahan ng kape si Tom. Habang nagkakape naman si Tom at si Eve ay naguhugas ng plato, hindi maiwasan ni Tom na mapalunok at maakit kay Eve. Nagiinit na ito sa bawat pagpansin niya sa mga kilos ni Eve. Cross legs na lamang si Tom nang naramdaman niyang tumayo na ang kaniyang alaga. Sir, tapos na po ba kayo sa kape niyo? Para mahugasan ko na rin. Hindi pa. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ano po yun? Hindi pa ako tapos sa kape ko. Naiinis na si Tom sa kaniyang sarili dahil sa kaniyang nagiinit na katawan. Hindi nito maintindihan ang kaniyang katawan dahil ang lakas ng reaksyon kay Eve. Nag-aalala naman si Eve dahil parang pumipilipit sa sakit si Tom sa kaniyang inuupuan. Tinapik nito ang kaniyang braso para masiguradong okay pa ito. Sir, okay ka lang? Hindi ka pa uwi? Baka hindi ko kasi mapigilan ng sarili ko. At makagawa na naman ako ng mali sa'yo. Bakit naman po sir? May problema ba? Nag-aalalang tiningnan ni Eve si Tom at nanagiiwas ng tingin. Nababaliw na ang lamang loob ni Tom kay Eve, lalo na at nakalapat ang palad ni Eve sa balikat ni Tom. Dahil sa pagtataka kung bakit hindi makatingin si Tom kay Eve, ay pilit na tinitignan ni Eve si Tom para makita ang kaniyang mukha. Bahala na. Hindi ko na kaya. Hindi mo na kayang ano sir? Hinalikan ni Tom si Eve. Nagulat man si Eve sa simula ngunit sa huli ay sumabay din ito sa paghahalik ni Tom hanggang sa may nangyari na muli sa kanila. Nanginginig ang mga tuhod ni Eve nang nagising ito kinabukasan.
Hindi na naman ito magawang tumayo ngunit napangiti naman ito nang may nakitang sulat na iniwan si Tom sa lamesahan sa tabi ng kama ni Tom na may kasamang maliit na paper bag. Curious na tiningnan ni Eve ang laman ng paper bag at hindi naman ito napigilang matuwa nang may binili si Tom na kaniyang gagamitin at damit at underwear. Sunod-sunod na text ang natanggap ni Eve mula kay Tom. Kinakamusta nito ang araw ni Eve at kung kumain na ito, pakiramdam tuloy ni Eve ay para silang magkasintahan sa kanilang pag-uusap sa text. Simula noong araw na iyon ay hindi na nakakauwi si Eve sa kanilang bahay. Lagi ring umuwi si Tom ng tamang oras para makasama si Eve. Hindi rin naman nawawala ang pagtatalik ng dalawa sa tuwing sumasapit ang gabi. Sanay na si Tom na magkatabi si Eve at sa bawat uwi nito ay mayroon si Eve na nakangiting sinasalubong siya. Habang nababaliw na si Tom kay Eve at naadik na ito sa dalaga ay si Eve naman ay nababalot ng kalungkutan. Bakit ka naglilinis ka na naman? Baka naman nakakalimutan niyo sir, natrabaho ko to. Pwede namang hindi ka na magtrabaho dahil meron na ako. Hindi naman po ata pwede yun. Kailangan ko pa rin gawin ng trabaho ko kahit na nakikipagtalik ako sa aking boss. Nagtaka naman si Tom sa pagiging masungit ni Eve. Naisip nito kung may nagawa siyang mali kaya agad na binilinan o binilhan ng gamit si Eve bilang panunuyo nito. Mas lalo namang nalungkot si Eve para kasi sa kanya ay trabaho lamang ang kanilang pagtatalik. Ngayon namang binilan siya ng gamit ng kaniyang boss ay pakiramdam nito ang iyon ng bayad sa kanilang pagsasama. Ilang beses na sinubukang itanong ni Eve kung ano nga ba ang kanilang relasyon. May mga oras kasi na ipinaparamdam ni Tom na nobya niya ito, ngunit minsan ang pakiramdam ni Eve sa mga ginagawa ng kaniyang amo ay mga kabayaran. Naging gano'n na nga ang estado ng dalawa. Gigising si Eve na wala si Tom dahil nasa trabaho na ito. Lagi silang nag-uusap sa telepono kapag may oras naman si Tom sa kaniyang trabaho. Pag-uwi ni Tom ay marami itong dalang pasulubong na gamit o pagkain, minsan naman ay bulaklak para kay Eve kaya naman habang tumatagal, hindi mapigilan ni Eve na manghangad ng totoong relasyon kay Tom. Matapos magtalik nila Tom at Eve at yakap-yakap ni Tom si Eve, napansin nito na parang malalim ang kaniyang iniisip, kaya naman nilambing niya ito ulit. Ano ba? Tigilan mo nga ako sa pangingiliti mo. Hindi mo naman kasi ako pinapansin eh. Sa mga ganito namang oras natin lagi kang nagkukwento. Minsan pa halos hindi mo na ako patulungin dahil sa pagkukwento mo sa mga napanood mo. May iniisip lang ako. Matulog ka na at maaga ka pa bukas, sir. Kailan mo ba ako tatawagin sa pangalan ko? Alangan naman tawagin kita sa pangalan mo habang amo kita. Halos isang buwan na tayong nagsasama, Eve. Gusto mong marinig sa bibig mo ang aking pangalan? Sir, pwede ba ako magtanong? Pwede, kapag ginamit mo ang pangalan ko. Sige na nga, kakainis ka naman eh. Tom, pwede ba ako magtanong? Yan ang gusto ko. Napakasarap pakinggan ng pangalan ko mula sa'yo. Namula si Eve. Ito na naman ang mga oras na kumakalabog ang kaniyang dibdib sa pagiging sweet ni Tom sa kaniya. Mas lalo tuloy na napaisip si Eve dahil pakaramdam nito ay naging parausan siya ni Tom. Naglakas loob na nagtanong si Eve. Kahit na nakakatakot ito na baka hindi ang kaniyang hinihiling ang lumabas sa bibig ni Tom ay mas pinili pa rin itong tanungin ang kanilang estado. Ano ba ako sa'yo? Alam kong katulong mo lang ako pero gusto ko kasi malaman kung ano ang ginagawa natin. Ano bang iniisip mong ginagawa natin? Ano bang iniisip mong relasyon natin ngayon? Pakiramdam ko kasi ako yung parausan. Pakiramdam ko naging parte na ng trabaho mo ang paulit-ulit na pagbigay ng sarili ko sa'yo pero habang tumatagal hindi ko na napipigilan ng sarili kong maghangad ng iba to. May gusto na ata ako sa'yo. Bumangon sa pagkahiga si Tom at napaupo. Kinuha nito ang dalawang kamay ni Eve at hinalikan. Seryosong ngunit puno ng pagmamahal na tinignan ni Tom si Eve sa kaniyang mga mata. Patawarin mo ako. Kung ganun lamang ang naging tingin mo sa relasyon natin. Dahil hindi ako makapagpigil. Alam mo kasi Eve, sa tuwing nakikita kitang nabubuhay lahat ng meron sa akin. Pakaramdam ko nababaliw ako at masasabi ko na adik na ako sa'yo. Hindi sa pakikitagtalik sa'yo, kundi sa lahat ng mayroon ako sa'yo na hindi mo mapigilan o hindi ko mapigilan ng aking sarili na hawakan ka. Excited ako umuwi parati dahil excited ako makita ang ngiti mong laging sumasalubong sa akin.
Kung sa tingin mo ay may gusto ka sa akin, ako naman ay nababaliw na sa'yo, Eve. Hindi mo alam kung paano mo ako mapapasaya sa simpleng pagtawag mo lang sa pangalan ko. Hindi mo alam kung paano magwawala ang puso ko sa tuwing nakikita kitang masaya. Pero Tom, katulong mo lamang ako. Simula nung mga nangyari sa atin, hindi ka na minsan naging katulong para sa akin. Nakakaya man aminin pero minsan pa nga nai-imagine ko kung isang araw ay pag-uwi ko. Hindi na lang ikaw ang sumasalubong sa akin na may saya kundi may isang batang tatakbo palapit sa akin. Hindi ako ang karapat-dapat sa'yo. High school lang ang natapos ko. At ang pagiging katulong lamang ang kaya kong trabahuin. Bakit may kinakaya ang trabahong bumuhay sa'yo, Eve? Dapat nga proud ka. Dahil kahit na hindi ka nakapagtapos na pag-aaral ay marangal kang hinaharap ang iyong buhay. Tsaka hindi naman ang sa pagmamayabang ha. Nagtatrabaho ako ng maayos at malaki ang aking sweldo. Kaya hindi mo na kailangan magtrabaho. Alam ko naman na mahirap na ang pag-aasikaso mo rito sa bahay kaya ayoko naman ang dagdagan yun. Alam mo ba, pakiramdam ko din na kaya mo ko binibilhan ng mga gamit ay para may bayad ang mga gabi natin. Bumibili ako ng mga gamit. Kahit pa paano gusto ko makabawi sa hirap mo rito sa bahay. Para mapasaya ka. Gusto ko ibigay sa iyo ang lahat. Para hindi na bumaba o humaba pa at mapanatag ka. Eve, baliw na baliw ako sa iyo. At sa iyo lamang nagkaroon ng ganito ang puso ko. Hindi na napipigilan ni Eve ang umiyak ng umiyak. Hindi nito akalain na lahat ng pinapakita ni Tom sa kanya ay puno ng pagmamahal, samantalang siya ay pinag-iisipan nito ng masama. Masaya ako makilala ka, Tom. Pasensya na dahil ano-ano ang aking iniisip. Wala akong dapat na ikahingi ng pasensya, Eve. Kasalanan ko. At hindi ko pinilinaw sa iyo ang mga intensyon ko sa iyo. Matamis na napangiti si Eve habang nagpupunas ng luha. Hindi pa nito pinigilan ng kaniyang sarili at niyakap si Tom. Masaya naman si Tom dahil sa wakas ay nagagawa na ni Eve na pagbuksan si Tom ng pinto papasok sa kaniyang buhay. Dahil sa naging pag-uusap nila Tom at Eve ay ni minsan hindi na ito nakipagtalig kay Eve. Binuhos ni Tom ang kaniyang pagmamahal sa ibang paraan. Inilabas ni Tom si Eve sa tuwing wala itong pasok at ipinapasyal. Hindi naman maitatago ni Eve na hinahanap-hanap nito ang kanilang pagtatalik ngunit masaya ito dahil sa mga panliligaw na ginagawa ni Tom. Walang sawang ipinapakita ni Tom ang kaniyang pagiging seryoso sa relasyon nila ni Eve. Ipinaparamdam nito kay Eve na hindi siya parausan lamang kundi isang babaeng napaka-importante sa kanya at babaeng minamahal niya. Lalabas na naman ba tayo bukas? Kaya ako nahuli na uwi kahapon kasi tinapos ko makatatrabuhin ko sana ngayon. Next week kasi ay may kaso kong hahawakan. Nakasunod-sunod kaya baka mawalan ako ng oras sa'yo. Naiintindihan ko naman yon dahil trabaho mo yan. Hindi mo naman na kailangan bumawi sa akin. Ibubuhos ko lahat ng oras na mayroon ako. Ayoko maramdaman mo na kahit isang minuto nag-iisa ka. Parang hinahaplos ang puso ni Eve sa kaniyang mga naririnig. Lumaking walang pagmamahal at pag-aarugang natanggap si Eve. Laking pasasalamat na nga ni Eve sa Diyos dahil binayaan siya ng lalaking walang ginawa kundi busugin si Eve ng pagmamahal. Kinto pa lang pakiramdam ng nagmamahal sa'yo. Naiiyak na sambit ni Eve sa kaniyang isipan. Tinupad naman ito ang kaniyang sinabi kay Eve at inilabas ito sa tuwing may oras ito. Minsan ay nasa loob lamang sila ng bahay at nanonood. Ganito ang naging setup ng dalawa hanggang sa dumating na nga ang mga kasong dapat hawakan nito. Naging busy nga itong si Tom. Naiintindihan naman ito ni Eve kahit na minsan ay oras na ng gabi ang uwi ni Tom pero hindi pa rin mapigilan ni Eve ang malungkot at mamiss si Tom lalo na at nasanay itong laging mayroon si Tom. Maganda ka, mamayang gabi. At kakain tayo sa labas. Hindi ka ba busy sa trabaho? Ipagluto na lang kita rito sa bahay para hindi ka na mapagod pa. Ilang araw kitang hindi masyadong nakasama kaya pagbigyan mo na ako. Napangiti naman si Eve sa kabilang linya. Agad namang nag-ayos ito nang siya ay natapos sa mga gawaing bahay. Hindi alam ni Eve na ipapasyal pa nito si Tom bago sila kumain. Nanood pa sila ng sine sa mall at nag-ikot-ikot doon bago naisipang kumain para makauwi. Napansin naman ni Eve ang isang babae sa mall na nakatingin sa kanya ng masama sa di kalayuan. Napalingon pa ito sa kanyang likod dahil baka ang tao nga sa kanyang likod ang tinitingnan ng masama ng babae. May problema ba? Panay ka ng tingin sa likod, may natipuan ka bang nalagpasan natin? Wala naman pero
May babae kasing kanina pa ako tinitignan ng masama doon. Kunot noong tinignan nito ang lugar kung saan nakatingin si Eve. Nalaki ang mga mata nito nang nakita niya ang dati niyang nobya na si Lily. Nagtatakang tinignan ni Eve si Tom na natulala dahil napansin na ni Tom si Lily at matapang na lumapit si Lily sa dalawa. Hindi ko akalain na ang susunod mong nobya pagkatapos sa akin ay ang katulong mo. Ano naman yun sa'yo? Tara na Eve, at kumain na tayo para makauwi. Makauwi? Bakit? Doon na ba tumitira yung katulong mo? Kadiri ka, Tom. Ang ganda-ganda ng narating mo pero sisirain mo lang to para sa isang katulong na walang mayambag sa'yo. Tugon ni Lily. Kaysa naman sa babaeng paganda lang alam at mangakit ng mga lalaki. Natigilan naman si Lily sa sinabi ni Tom habang si Eve ay nanginginig na nagtago sa likod ni Tom. Nakikita kasi ni Eve ang nanay niya kay Lily sa mga oras na iyon ay grabe na lang ang takot na kaniyang nararamdaman. Nang napansin nito ni Tom ay inakay na niya si Eve paalis at nilagpasan si Lily na nagagalit. Natatakot na tiningnan ni Eve si Lily at agad na umiwas ng tingin na nagtama ang kaniyang paningin sa mga mata ni Lily na puno ng galit. Habang kumakain sina Eve at Tom sa isang pribadong restaurant ay tahimik na pinagmamasdan ni Eve ang mga babaeng nasa restaurant at napapatingin sa kaniyang sarili. Tumatak sa isipan ni Eve ang mga sinabi sa kanya ni Lily kanina. Hindi naman magawang ipaglaban ni Eve ang kaniyang sarili dahil alam niyang totoo lahat ng sinabi ng dalaga. Hanggang sa kumakain na ang dalawa ay hindi nakapagsalita si Eve at halatang malalim ang kaniyang iniisip. Nag-aalala naman si Tom dahil baka ibang isipin ni Eve at natakot ito na baka hindi na kayanin ni Eve at iwan siya. Eve, halika rito. Magihilamos lang muna ako at mag-aayos sa baba. Hindi ba pwedeng bukas na lang yan? Hindi pa ako makatulog kasi kaya gusto ko ikilos-kilos ang aking katawan. Boses pa lamang ni Eve ay alam na ni Tom na nalungkot ito. Nang ayaw lumapit ni Eve ay si Tom nang lumapit kay Eve at niyakap. Sa paglalambing pa lang ni Tom ay agad na nagsibagsakan na ang mga luha ni Eve sa kaniyang mga mata. Kahit kasing ang gulo tumingin o pilit na mag-isip ni Eve ng positibong bagay, hindi pa rin ito maalis ang katotohanan. Inilabas ni Eve ang kaniyang tunay na nararamdaman kay Tom. Bakit ako, Tom? Tama si Lily. Isa lang akong katulong. Noong una hindi ko maintindihan kung bakit lagi kang hinahanap ng paningin ko. Simula nung may nangyari sa atin ngunit habang tumatagal ay naintindihan ko na kung bakit. Kasi mahal kita. At handa na akong patunayan yun habang buhay sa'yo. Pero ang daming mas deserving na babae na tumayo sa iyong tabi. At hindi ako dahil sa lahat ng bagay ay hanggang likod mo lang. Ako, Kung ganun edi, atras ako para ikaw ang makatabi ko. hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ba siya na nakapagtapos ng pag-aaral ang halaga ng isang tao? Hindi ako ganun kagandahan at sexy. Pero, ikaw ang pinakamaganda at sexy sa mga paningin ko. To the point na, sa'yo lang nagre-react ang aking katawan, Eve. Ikaw at ikaw ang pipiliin ko sa pang-araw-araw. Dahil totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi kita iiwan. Kahit ano pang mangyari. Pwede ba? Kahit sa ganito ako. Pwede ba talaga na makapiling ka? Ikaw mismo ang mahal ko. Yung ganyan ka na sinasabi mong mahal ko. Umiyak na umiyak si Eve. Parang hinahaplos ang kaniyang puso nang walang sawang binigyan ng kasiguraduhan ni Tom si Eve. Paulit-ulit na sinabi ni Tom sa kanya na mahal siya, habang si Eve naman ay mahigpit na nakayakap kay Tom. Nagawa namang kumalma ni Eve ngunit sa kaloob-looban niya ay mayroon pa ring lungkot na kaniyang nararamdaman pero dahil sa mga sinabi sa kanya ni Tom ay pilit nitong inalis sa kaniyang isipan dahil ayaw niyang maging sagabalitosa, masaya at tahimik nilang buhay. Pilit man nagiging masaya ni Eve ay sa piling ni Tom, ngunit habang tumatagal ay lumalaki lamang ang kaniyang nararamdaman na masama sa kaniyang sarili. Lagi na itong tumatanggi na lumabas sila dahil sa baka mapahiya si Tom dahil lamang sa kanya. Baka kasi may masabi sila sa iyong masama dahil kasama mo akong katulong mo. Kung gusto mo ay lumipat tayo ng bahay. Kumuha tayo ng ibang katulong para hindi mo na kailangan maglinis. Pero kailangan ko ng trabaho. Ito ang card ko. Kung may kailangan kang paggastusan, gamitin mo lang yan. Para hindi mo naisipang magtrabaho. Alam kong hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at mahirap lamang ako pero kaya kong gumawa ng sarili kong pera. Nalaki naman ng mga mata ni Tom nang biglang sumigaw si Eve sa kanya.
Maski si Eve ay nagulat sa sarili dahil sa biglang galit na kaniyang inilabas. May problema ba? Dahil ba ito sa mga sinabi ni Lily sa'yo? Dapat ka magpasalamat pa ako sa kanya dahil ginising niya ako sa realidad. Isa akong katulong at isang amo. Hanggang dito lamang ako. Gusto mo ba mag-aral? Tutulungan kita. Pati pag-aaral ko iaasa ko sa'yo. Ayoko. Pangarap ko mag-aral ngunit sa aking sikap. May scholarship sa school ko dati. Basta mataas ang test result mo sa kanilang entrance exam at kumpletong ng requirements makakakuha ka na ng scholarship. Naging interesado naman si Eve ngunit agad na nalungkot. Pero matatagalan pa bago ako makapaghanda sa entrance exam. Tuturuan kita. Basta ang mahalaga, huwag kang magpakain sa mga emosyon mo. Kung talagang issue sa ang estado mo sa buhay bilang girlfriend, ay maging better ka. Improve yourself para tumaas ang confidence mo. Napapayag naman si Eve. Bago umalis papuntang trabaho ay iniiwanan ng mga reviewers ni Tom si Eve at mga tanong na dapat masagutan ni Eve. Nagporsigi si Eve hanggang sa pinakahuling araw ng kanilang enrollment. Laking tuwa naman ito na natanggap ito sa entrance exam. Desididong nakapagtapos naman si Eve lalo na noong nalaman niyang natanggap siya para mayroon siyang ipagmamalaki sa kaniyang sarili. Hindi naman nagtagal ay pumasok na rin sa eskwela si Eve. Pinilit na ibinigay ni Tom ang kaniyang card kay Eve para sa kaniyang magamit. Gusto ko naman na tulungan ka bilang nobyo mo. Dahil simula nung naging magkasintahan tayo, kargo na kita. Ako lalaki sa relasyon natin. At kaya ako mag-provide. Tanggapin mo na to, please. Ayoko lang kasing isipin nila na Lagi mo na lang iniisip ang sinasabi nila. Ang iniisip ko ba, hindi mo kayang isipin? Ang nararamdaman ko bang nobyo mo iniisip mo? syempre naman pero ang akin lang naman Ayokong makarinig muli ng katulad ng sinabi ni Lily. Eve, hindi lahat ng tao ay may interes sa relasyon natin. Ganun lamang ang nasabi ni Lily dahil hindi niya matanggap na pinalitan ko na siya. Na may gusto na akong iba. Alam ko nasasaktan ka dahil sa sinabi ni Lily pero Eve, kaya ko mag-provide. Paano kung isang araw ay kakasal tayo? Iisipin mo pa rin ang sasabihin ng mga tao at hindi ka aasa sa akin dahil lang sa kanila. Hindi pwede yun, Eve. Dapat tayong dalawang magtulungan. Sa isa't isa tayong kumapit. Huwag mo naman sana pinapasok ang mga taong hindi importante sa relasyon natin. Sa relasyon natin to, ikaw at ako lamang ang naroon mula ng iba. Napayoko naman si Eve. Ito ang kauna-unahang nagsalita si Tom. Nilungkot naman si Eve dahil sa nakita niyang nasasaktan na ang kaniyang nobyo dahil sa kaniyang pag-iisip. Na-realize ni Eve na malaki ang nagiging epekto ng mga masasakit na sinabi ni Lily sa kanilang relasyon. Pero walang ginawa si Tom kundi intindihin at pagandahin ang kaniyang loob samantalang siya ay hindi man lang subukan na alisin sa kaniyang utak ang mga sinabi ni Lily sa kanya. Patawarin mo ko. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magpapapekto sa iba. Mabuti kung ganun. Ito ang card ko. Kunin mo na at mag-enjoy ka sa iyong klase. Mabuti pa rin pumapasok ko na ngayon para hindi ka na lagi naiiwan rito sa bahay. Salamat, Tom. Salamat sa lahat. Sa pag-iintindi at pagmamahal. Hindi mo na kailangan magpasalamat dahil normal na yun sa isang relasyon. Matamis na napangiti si Eve kay Tom. Iniisip nito kung ano kaya ang nagawa niyang kabutihan sa dati niyang buhay para biyayaan siya ng sobrang bait na isang taong katulad ni Tom na lulunodin siya ng aruga at pagmamahal. Naging tahimik naman ang buhay nila Eve at Tom. Hindi na rin iniisip ni Eve ang mga sinabi ni Lily kaya mas lalong napagaan ang kaniyang araw-araw. Laging hatid sundo ito ni Tom sa eskwela. Natutuwa nga itong si Tom dahil laging may kwentong dala si Eve sa kanya sa tuwing sinusundo niya ito sa eskwela. Tahimik, masaya at araw-araw nang inaasahan ni Eve ang bawat pagsapit ng araw para siya ay pumasok hanggang sa isang araw sa kaniyang paglabas sa eskwela ay hindi sasakyan ni Tom ang sumalubong sa kanya, kundi si Lily. Mag-usap tayo. Kailangan ko na umuwi anytime, susunduin na ako ni Tom. Bakit ayaw mo ko makausap? Hindi mo kakayanin ang mga sasabihin ko? Sambit ni Lily. Sa susunod na lang tayo mag-usap dahil wala akong panahon sa'yo. Tugon naman ni Lily. Gusto mo bang mag-skandalo ako rito? Napalunok sa kaba si Eve. Kinakabahan man ito ngunit sumama na lang ito kay Lily para walang gulong mangyari. Nakikita kasi ni Eve na mukhang seryosong itong si Lily sa sinabi niyang mag-skandalo ito.
Tahimik na sinundan ni Eve si Lily papasok sa kaniyang kotse. Akala nito ay may lugar silang pupuntahan ngunit nagstay lamang sila sa kotse ni Lily. Ano bang gusto mong sabihin? Layuan mo at hiwalayan mo si Tom. Hindi ka ba nahihiya? Naiintindihan ko ang hirap ng buhay mo. Pero huwag mo naman sanang gamitin si Tom para umangat ka. Kailanman, hindi ko naisip gawin yung sinasabi mo. Totoong nagmamahalan kami ni Tom at walang panggagamit ang nagaganap sa amin. Talaga lang Sa tingin mo hindi ko alam ang tungkol sa ina mong lasinggera? Nangaasar na sagot ni Lily. Paano? Hindi ko alam kung paano mo nagawang akitin ang amo mo. Pero sa tingin mo matatanggap ni Tom ang tungkol sa ina mo? Paano kapag nalaman ng mga tao na, lalo na ang mga nagtitiwala kay Tom bilang abogado nila, ay mawala sa kanya nang malaman na ang kaniyang nobya ay isang katulong lamang? Pinaghirapan ito mang lahat ng meron siya ngayon. Sa tingin mo, hindi ito masisira ng dahil nag-aaral ka na? Ang isa sa mga pinagkakatiwalaan at nirerespeto na abogado ay babagsak dahil lamang sa isang katulong. Kung talagang mahal mo si Tom, hihiwalayan mo siya para may makasamang iba na kaya kang tapatan ang estado niyo sa buhay. Pero, hindi mangyayari yun. Wala naman akong ginagawang masama. Wala naman kami ginagawang masama. Sagot ni Eve. Nakikinig ka ba sa mga sinasabi mo? Kahit sabihin mong wala kayong ginagawang masama, sa tingin mo maintindihan yun ng ibang tao? Ako nga, nag-iba kagad ang tingin ko kay Tom nang nakita kong hawak-hawak niya ang kamay ng kaniyang katulong. Ibang tao pa kaya? Natahimik si Eve. Napaisip ito ng mabuti at ang mga masasama niyang naiisip ay muling nagbalik sa kaniyang isipan. Naliit ang paningin ni Eve sa kaniyang sarili. Hindi nito inaasahan na dahil lang sa pagmamahal niya sa kaniyang amo ay masisira ang pinaghirapan nito ng dahil sa kanya. Nangingilid ang mga luha ni Eve nang lumabas sa kotse ni Tom, samantalang si Tom na kanina pa hinahanap si Eve ay biglang nakahinga ng maluwag nang nakita si Eve. Kanina pa kita hinahanap. Halika na, umuwi na tayo. Malambing na kinausap ni Tom si Eve ngunit hindi nagsalita si Eve at balisa ito. Ang dating Eve na puno ng kwento matapos ng kanyang klase ay napakatahimik hanggang sa makauwi sila ng bahay ni Tom. Nilapitan ni Tom si Eve pagkapasok nila ng bahay at niyakap mula sa likod. Nag-aalala ito dahil sa pagiging balisa ni Eve at pananahimik. Sinubukan itong kausapin ni Tom ngunit ang tanging sinabi lang nito ay ang masama ang kaniyang pakiramdam. Minabuti ni Tom na hindi nakulitin pa si Eve dahil sa kaniyang masamang pakiramdam. Inasikaso na lamang ni Tom si Eve ngunit wala itong ganang kumain at humiga na sa kama para matulog. Malungkot na kumain mag-isa si Tom at tumabi kay Eve sa kama ngunit nakatalikod ito sa kanya. Kinabukasan ay hindi na ginising ni Tom si Eve para makapagpahinga. Nag-iwan na lang ito ng sulat kay Eve para malaman na mayroon itong inihindang pagkain sa kanya. Nagdadalawang isip man si Tom na umalis at pumasok pa rin ito dahil kailangan siya ng isang kaso. Abalang nagtatrabaho si Tom sa kaniyang opisina nang may kupatok sa kaniyang opisina. Kunot noong tiningnan ni Tom si Lily na nakangiting nakatayo sa may pintuan. What do you want? Can't you see I'm busy? Do you want me to come to your house later para ipagluto ka ng paborito mong pagkain? Mapang-akit na sagot ni Lily. Bakit mo naman gagawin yun? Dahil alam kong wala na mag-aasikaso sa'yo galing trabaho. Tugon ni Lily. Anong ibig mong sabihin? Kumakalabog ang dibdib ni Tom sa sobrang kaba dahil sa mga pinagsasabi ni Lily. Napabuntong hininga naman si Lily at ipinakita ang kanyang mga nalaman tungkol kay Eve. Lalo na sa tungkol sa kanyang ina na adik sa alak. Ngayon, magigising ka naman at hindi mo na pipilitin ang relasyon yon ng katulong mo. Anong ginawa mo, Lily? I told her the truth. Buti na lang at madali siyang kausap. Dahil totoo naman ang lahat ng mga sinabi ko na hindi siya karapat-dapat sa'yo. Kailanman ay hindi nararapat ang isang katulong at may binubuhay na adik sa isang abogadong katulad mo. Bakit mo ginawa yun? Wala kang karapatan na sirain ang pagkatao ni Eve dahil lamang sa maling ginagawa ng kanyang ina. Because I care for you. Alam ko ang hirap na dinanas mo para marating ang estado mo ngayon. Nasasaktan akong iniisip ang pwedeng mangyari sa'yo dahil lamang sa isang katulong. You're blinded. Inaakit ka lang niya, Tom. You disgust me. Umalis ka rito sa harapan ko.
Galit na sumigaw si Tom na ay kinagulat ni Lily. Nangilid kaagad ng luha ng dalaga at lumapit kay Tom para subukang pakalmahin, ngunit marahas na inalis ni Tom ang pagkakahawak sa kanya ni Lily. Sabihin mo nga sa akin, kung hindi si Eve ng mabuting tao at walang ginawa, kundi mahalin ako, ay hindi nararapat sa akin dahil sa kanyang naging trabaho. Sinong nararapat sa akin? Me! I can help you achieve higher. Ako! Dahil mas maganda ako at background ko para sa image mo. Dagdag pa ni Lily. Ikaw? Ikaw na ilang beses akong niloko? Ikaw na umaasa sa pera ng magulang mo. At sa edad mong yan, wala ka pa rin nararating. Si Eva, binubuhos niya lahat ng pagmamahal niya sa akin. Damang-dama ko, dahil lang sa sinabi mo sa kanya noon sa mall. Sobra siyang nasasaktan. Hindi dahil sa kanya kundi dahil iniisip niya ako. Nagpupursige siya na makapagtapos ngayon ng pag-aaral para may pakita niyang siya ang karapat dapat sa tabi ko. Kahit na hindi kailanman o hindi kailangan. Dahil kahit mundo ang makalaban ko, siya pa rin ang pipiliin ko. Wala ka kasing pinaghirapan, kaya hindi mo alam. Ang pinaghirapan, hindi masisira ng dahil sa naging trabaho ng marangal ng nobya ko. I've changed, Tom. Malaking pagkakamali lamang iyon. Hindi naman na mauulit yun. Isang beses lang naman yun ah. Wala akong pake. Kahit man hindi si ibang makatuluyan ko sa uli, masisiguro kong hindi ikaw yun. Tumakbo palabas si Lily habang umiiyak. Agad namang kinuha ni Tom ang kanyang gamit para umuwi, ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ngiti ni Eve at yakap kundi isang katahimikan. Kinabahan at natatarantang tumakbo si Tom papunta sa kanilang kwarto at nakitang wala si Eve doon. Lahat ng gamit ni Eve ng kanyang binili ay naiwan. Nakahinga naman ng maluwag si Tom dahil akala niya ay hindi siya iniwan ni Eve, ngunit nawala ang lahat ng dugo ni Tom sa kanyang muka na para itong nakakita ng multo nang nakitang nasa lamesahan sa kusina ang card na ibinigay niya kay Eve at isang sulat. Mahal na mahal kita, Tom. Kaya hindi ko kayang masira ka dahil lamang sa akin. Paalam. Nanginginig ang kamay ni Tom nang nabasa ang sulat na iniwan ni Eve. Kinalkal ni Tom ang kaniyang mga dokumento sa kaniyang kwarto hanggang sa nahanap nito ang naipasang resume ni Eve. Nang nakita nito ang address ni Eve ay hindi na ito nagsayang ng oras at agad na nagpunta doon. Kahit saan nagtanong si Tom ay walang makakapagsabi kung saan ang mismong bahay ni Eve sa barangay. Malungkot na umuwi si Tom. Hindi na nito alam kung ano ang pwede niyang gawin. Pakiramdam nito ay mababaliw siya sa pagkawala ng presensya ni Eve. Sa bawat sulok ng kaniyang bahay ay ang mukha ni Eve ang kaniyang nakikita. Hindi nagawang matulog ni Tom ng gabing iyon. Pilit na pumasok si Tom sa kaniyang trabaho. Matapos naman ang kaniyang trabaho ay sinusubukan niyang hanapin si Eve. Minsan pa ay nagantay ito sa kaniyang eskwelahan. Umaasa kasi si Tom na baka pumasok ito pero nabigo lamang ito. Hindi nawala ng pag-asa si Tom na mahanap muli si Eve. Samantalang si Eve ay umiiyak sa loob ng kaniyang bahay. Nataranta naman ito sa kaniyang pinagtutulugan nang biglang kumalabog ang pintuan ng kanilang bahay. Buhay ka pa pala! Ang kapal ng mukha mong magpakita rito? Matapos mong hindi umuwi ng ilang buwan. Asan ang pera ng pinagtrabawan mo ha? Sabi ng nanay ni Eve. Nay, pasensya na po. Wala po akong pera sa ngayon. Bakit ka umuwi kung wala kang pera? Anin ka rito sa pamamahay ko kung wala ka namang may dudulot sa akin. Galit na galit ang nanay ni Eve. Pilit na hinahalongkat ng matanda ang gamit ni Eve kahit anong pigil na ginagawa ni Eve ay wala itong nagawa. Laking gulat na lang ni Eve na may nakuhang pera ang kaniyang ina sa kaniyang wallet. Natatandaan pala nito na kumuha siya ng pera para bumili ng gamit pang school. Nang naisip ni Eve na pera yon ni Tom ay mas lalong naglaban si Eve para makuha ang pera. Napuno ng galit ang matanda at kinuha ang walis, tambo at pinaghahampas kay Eve. At talagang lumalaban ka pa? Ngayon ka na nga lang uuwi at tataguan mo pa ako ng pera? Hindi ka na nahiya? Pinalaki kita. Ay, tama na po. Parang awa niyo na ho. Tama na. Sige na po na ikunin niyo na ang pera. Nagmamakaawa si Eve. Nang natapos ang paghahampas ng kaniyang ina ay halos hindi na nito magawang maglakad, kaya ang ginawa nito ay gumapang papunta sa kaniyang pinagtutulugan. Wala nang nagawa si Eve kundi ang umiyak. Umiyak ito ng umiyak
at binabalot ng hiya dahil nagamit sa ibang bagay ang pera nito. Buti na lamang at iniwan ko na siya. Paano pa kaya kapag nalaman ng aking ina na may kaya si Tom na naging nobyo ko? Nagpatuloy ang pananakit ng matanda sa kaniyang anak na si Eve dahil nalaman nitong wala na siyang trabaho, kaya naman kahit puno ng sugat at pasa ang katawan ni Eve ay sinubukan nitong maghanap ng kaniyang trabaho. Napangiwing napahawak si Eve sa kaniyang tiyan dahil sa gutom. Bigla nitong naisip ang mga araw na magkasama sila ni Tom at masayang magkasamang kumakain. Biglang sumagi sa isipan ni Eve ang bumalik at humingi ng tulong kay Tom, ngunit pilit nitong tinanggal kaagad sa kaniyang isipan. Iniwan ko na siya. Sino ba naman ako para bumalik para lamang makaalis sa sitwasyon nito? Ayoko masira siya dahil sa akin. Mahinang bulong ni Eve sa kaniyang isipan. Samantalang si Tom ay patuloy pa rin sa paghahanap kay Eve. Hindi ito ititigil hanggang hindi niya na muli nakakausap ang kaniyang nobya. Isang araw ay nakita ng nanay ni Eve si Tom at dahil halatang mayaman nito ay sinubukang kausapin ng matanda. Mukhang may hinahanap kasi si Tom kaya naisipan ng matandang subukan itong tulungan para mabigyan ng pera sa kaniyang tulong. Mukhang di ka taga rito Sabi ng matanda. Di po talaga ako taga rito, tita. May hinahanap na po ako. Ganun ba? Sino bang iyong hinahanap? Baka matulungan kita. Kilala ko lahat ng taga rito. Dagdag pa ng nanay ni Eve. Inahanap ko po yung nobya ko si Eve. Bigla po kasi umalis ng bahay kaya inahanap ko po para masiguradong ayos lang ang kanyang lagay. Nobya ka ng anak ko? Sigurado ka bang si Eve ang nobya mo? Nagniningning na sabi ng babae. Nagulat naman si Tom at nakaramdam ng pag-asang makikitang muli ang kaniyang nobya. Alam na nito ang tungkol sa mga ginagawa ng kaniyang ina, ngunit hindi na muna ito inisip ni Tom dahil ang importante ay makita niyang muli si Eve. Dali-daling ipinakita ni Tom ang litrato nilang dalawa ni Eve. Nandilim naman ang ekspresyon ng matanda dahil iniisip nitong nagpakasarap sa buhay ang kaniyang anak nang walang tinutulong sa kanya. Halika, sundan mo ako. Malapit lang ang bahay namin. Maraming salamat po. Kinakabahan na inayos ni Tom ang kaniyang itsura. Na-excite ito sa muli nilang pagkikita ni Eve. Nagulahan naman si Tom nang sinabihan nitong maghintay muna sa labas dahil magulo ang kanilang bahay. Nakangiting tumango naman si Tom at tahimik na inantay si Eve mula sa kanilang bahay. Pagpasok ng ina ni Eve ay nakita niya si Eve na abala sa paghuhugas ng plato, galit na hinila ng matanda ang buhok ni Eve. Kaya pala nawalan ka ng trabaho dahil may nobyo kang mayaman. Kaya ka ba bumalik dahil para makuha mo ang iba mong gamit dito sa bahay? Nakahanap ka lang ng mayaman na iaabandona mo na ako? Pagalit na sabi ng nanay ni Eve. Wala po ako nobyo, Nay. Ano po bang sinasabi niyo? Anong wala? Andiyan sa labas yung nobyo mo, hinahanap ka. Pinakita pa sa akin ng mga litrato. Kausapin mong nobyo mo at siguraduhin makakahuthut ka ng pera. Kung hindi, akong gagawa ng paraan. Sinampal at itinulak ng matanda si Eve sa may bandang lamesahan. Malakas na nagsihulugan ng mga gamit sa ibabaw ng lamesahan na ikinagulat ni Tom sa labas. Nay, ayoko. Magtatrabaho na lang po ako para bigyan kayo ng pera. Nag-init muli ang matanda at kinuha ang walis tambo. Paulit-ulit na hinampas ito ng matanda habang tinatakot ng matanda na siya ang gagawa ng paraan para makakuha ng pera kay Tom. Nakaramdam si Eve ng narinig ang binabalak ng ina kaya lumaban ito sa panghahampas sa kanya ng matanda. Narinig naman ito ni Tom at nag-aalalang lumapit sa bahay kung saan niya nakitang pumasok ang matanda. Nanlaki ang mga mata ni Tom nang narinig niya ang kaguluhan sa loob ng bahay. Agad na binuksan ni Tom ang bahay at nakitang nakahiga sa sahig si Eve na punong-puno ng sugat at mga pasa sa katawan. Agad na nag-init ang katawan ni Tom sa galit. Kinuhanan niya ng litrato ang kanyang nakita bago kunin si Eve. Sinubukan nitong pinigilan ng matanda ngunit bigla itong natakot nang tiningnan siya ng masama ni Tom. I'll make sure you end up in a jail. Bakit? Ano bang kaya mong gawin para makulong ako? Ako? I'm just a simple attorney. Namutla ang mukha ng matanda at agad na umatras palayo kay Tom. Habang buhat-buhat ni Tom si Eve ay nagtawag ng otoridad si Tom para ipahuli ang matanda. Umiiyak naman si Eve na iniiwas ang mukha kay Tom. Hiyang-hiya ito dahil sa naabutang pangyayari.
Malambing na tiningnan naman ni Tom si Eve. Marahan na ipinasok ng sa kanyang sasakyan. Marahang hinaplos ni Tom ang mukha ni Eve para punasan ang kaniyang luha. Hindi ka na sana nagpunta. Kung alam ko lang na ganito ang nangyayari sa'yo, mas minabuti ko pa sana na ang paghahanap ko sa'yo. I'm sorry. Nadamay ka patuloy. Hiyang-hiya ako sa kalagayan kung nakita mo. Wala kang dapat ikahiya. Walang nakakahiya sa'yo. Yan ang tandaan mo. Umiyak nang umiyak si Eve hanggang sa nakapunta sila sa ospital. Pinagamot ni Tom si Eve at siniguradong makakuha ng medical certificate. Nang naiwan na mag-isa ang dalawa sa isang parte ng ospital ay kinausap ni Tom si Eve ng masinsinan bago pa ipakulong ang kaniyang ina. Anong gusto mong gawin? Kung ano sa tingin mo ang makakabuti. Wala na talaga akong makapag-isip ng maayos. Ipapakulong ko ang iyong ina. Kaya pala kung minsan may napapansin ako mga peklat sa ulo mo at sa katawan mo. Dahil pala ito sa iyong ina. Kailangan mo nang makawala sa kanya pero para sa akin ito ang kaligtasan mo. Salamat, Tom. Pasensya na talaga. Sobrang nahihiya ako ngayon. Katulad nga ng sinabi ko, wala kang dapat ikahiya sa akin. Ako to ang nobyo mo. Bakit ka naman mahihiya? Kung hindi ako ang tutulong sa'yo, sino? Humahagulgol sa pag-iyak si Eve at niyakap naman ito ni Tom ng mahigpit. Malambing na hinalikan ni Tom sa noo si Eve. Niyakap naman ito pabalik ni Eve. Naisip nito kung gaano niya nakamiss si Tom. Muli nitong naramdaman ng seguridad at kaligtasan nang nahawakan si Tom. Tama nga ang sinasabi nila. Nasa tamang tao mo mararamdaman ang kaligtasan at seguridad ng pagmamahal at sa lahat ng bagay. Uwi na tayo. Napangiti naman si Tom nang marinig ang sinabi ni Eve. Nang nakauwi ang dalawa ay inasikaso at inalagaan lamang ni Tom si Eve. Hindi ito umalis o ano kung hindi, binantayan lamang si Eve hanggang sa naging maayos ang kaniyang lagay. Ang ina ni Eve ay tuluyan ng nakulong. Minamanmanan na rin pala ito ng mga otoridad dahil sa kaniyang pagnanakaw at paggamit ng masamang gamot. Hindi naman na nagulat si Eve nang nalaman niyang nagnanakaw ang kaniyang ina at gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kinausap ni Eve ang kaniyang ina sa bilangguan ngunit puno ng galit ang matanda at wala pa rin sa tamang wisyo para makausap. Isinisigaw pa rin ito ang pera na kukunin daw kay Eve. Naawang tinignan ni Eve ang kaniyang ina sa loob ng kulungan. Nalulungkot ito sa kabila ng lahat ay dito sa maghihiwalay ng kaniyang ina. Malungkot ka na naman. May nararamdaman ka ba? Nakauwi ka na pala. Ipinagluto kita ng paborito mong kare-kare. Nagabala ka pa. Sabi ko sa'yo magpahinga ka na muna. Mas lalo atang hindi ako gagaling kapag nakaiga lamang ako sa kama. Ang sabi nila kapag daw may nararamdaman ka, wag alagaan. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Oo nga pala. May regalo ako sa'yo. Matagal ko na pinag-iisipan ito at hindi ko alam kung tamang oras ba to. Ngunit hindi na kasi ako makapagantay. Ano naman yun? Ano na namang kalokohan yan, Tom? Nakangiting isinuot ni Tom ang singsing ng kaniyang binili sa daliri ni Eve. Nanlaki naman ang mga mata ni Eve na iniangat ang kaniyang kamay habang tinitingnan ang singsing. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Nangingilid ang mga luha nitong tiningnan si Tom na masayang nakangiti sa kanya. Tama bang iniisip ko? Oo, Eve. Gusto kita maging asawa. Gusto kita makasama hanggang pagtanda. Pero, Ayan ka na naman sa pero. Di ba sinabi ko sa'yo, sapat ka na. Hindi ka man perpekto dahil walang perpektong tao. Ngunit isa kang mabuting tao na may pagmamalaki ko. Pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Pinakamakandang babaeng tinitangala ko. Kahit ano man ang sabihin ng ibang tao, wala akong pake. Basta ang importante ay ikaw. Masaya ka. Napupuno ka ng pagmamahal ko. At naalagaan at natatrato kitang lumaayos. Ikaw ang buhay at mundo ko, Eve. Ikaw ang tanging droga na hindi ko bibitawan. Kaya kong lakalabanin ang mundo para sa'yo. Ilang beses kong sinabi yan sa'yo. Basta importante ay kasama kita. Ang ilang araw na hindi natin pagkikita. Ilang araw na hindi ko narinig ang malambig mong boses. Ilang araw kong hindi nakatabi sa gabi. Grabe, pakaramdam ko mababaliw talaga ako. At napakalungkot ng buhay ko na parang may malaking butas sa aking puso. Hindi ako makatulog. Pakaramdam ko, hindi ako makahinga. Eve, lahat ng insecurities mo,
Eh gusto ko rin dahil mahal na mahal kita. Will you marry me? Oo, Tom. Mahal na mahal din kita, Tom. Patawarin mo ko dahil lagi na lang ako nangihina. At ako ang laging unang sumusuko. Patawarin mo ko sa pagiging mahina pero dahil sinasabi mong tanggap mo ang aking pagkatao, kahit na marami akong pagkukulang sa'yo, ay masaya akong tanggapin ang alok mong pang magpakasal. Wala na bawian yan, Eva. Huwag ka mag-alala. Hindi ko nababawiin ang oo ko sa'yo. Malawak na napangiti si Tom at ganon din si Eve na sumisinghot pa habang natatawa sa sobrang saya. Niyakap ni Eve si Tom na punong-puno ito ng pagmamahal. Nagpapasalamat ito sa Diyos na isang katulad ni Tom ang ibinigay sa kanya na makakasama habang buhay. Nang tuluyan ng gumaling si Eve, ay bumalik na ito sa kaniyang pag-aaral. As usual ay hatid sundo pa rin ito ni Tom. Kapag busy naman ito ay susunduin niya pa rin si Eve at ihahatid sa kanilang bahay bago ito babalik sa trabaho. May mga gabing napapanaginipan ni Eve ang kanyang ina ngunit dahil sa kanyang mapapang-asawa na si Tom, walang sawang tinulungan ni Tom. I-overcome ni Eve ang lahat. Isang taon nang lumipas. Ang nangyari ay masasabi na ni Eve na siya ay nakapag-heal na sa mga naranasan nito. Kahit naiisip na niya ang kanyang ina, ay wala na itong nararamdamang takot at lungkot. Habang tumatagal naman ay si Eve ay nagagawang maging confident sa kaniyang sarili. May mga tao pa rin itong nakakasalumuha na puno ng pangungutya sa kanyang pagkatao ngunit binabaliwala na lamang ni Eve ang lahat dahil ang importante lang sa kanya ay ang kaniyang sarili at si Tom. Unti-unti na ring inaasikaso nila Tom at Eve ang kanilang nalalapit na kasal. Tom, pwede mo ba akong samahan magpa-check up bukas? Bakit? Anong nararamdaman mo? May problema ka ba sa katawan mo? Huminahon ka. Pakaramdam ko lang kasi meron na. Meron ng ano naman. Kunot noong tinitigan ni Tom si Eve. Napangiti naman si Eve at hinaplos ang kaniyang tiyan. Napaawang ang mga bibig ni Tom nang na-realize niya ang gustong iparating ni Eve. Natatarantang tumayo si Tom at lumapit kay Eve para hawakan ang kaniyang tiyan. Ano, tara? Pero kapag wala, paano kapag meron? Kapag wala, hindi pa gusto ibigay ni Lord sa atin. Kung mayroon naman, ay nanay na ako at tatay ka na. Tatay na ako? Ako ang tatay? Nauutal na si Tom dahil sa kaba. Kinakabahan ito dahil hindi nito alam kung magiging mabuti ba itong ama pero hindi pa rin ito maiwasan na ma-excite. Matapos nilang kumain ay nagpunta na sila sa isang clinic para magpa-check up. Magkahawak kamay sina Tom at Eve habang inaantay ang resulta. Nagpapawis na nga ang kamay ni Tom dahil sa sobrang pagkataranta at kaba. Samantalang si Eve naman ay nakangiting inaantay ang resulta na para bang alam niya na ang resulta. Sa totoo niyan ay nag-test na si Eve bago niya ito sinabi kay Tom kaya alam niya na ang resulta. Congratulations po sa inyo. Pregnant po si ma'am. Nanlaki naman ang mata ni Tom at napaawang ang mga bibig sa naging resulta. Napatingin ito kay Eve na nakangiti sa kanya. Naluha naman si Tom ngunit agad niya itong pinunasan at binuhat si Eve sa sobrang saya at inigot. Natatawa naman si Eve dahil sa naging reaksyon ni Tom. Kinabahan naman si Tom kaya agad na ibinaba si Eve at biglang nag-alala. Okay ka lang ba? Kaya mo ba maglakad? Gusto mo buhatin kita? Ano ka ba naman, Tom? Wala pang bukol dyan, oh. Nagkakaganyan ka na. Cravings. Anong naisip mong pagkain? Mangga na maasim or nagkikrave ka sa amoy ko? Natatawa na lamang si Eve habang umiiling-iling. Hanggang sa nakauwi ng mga ito, ay panay ang pagtanong ni Tom kung okay lang ba siya sa kaniyang bawat kilos at inalalayan pa itong maglakad. Noong una ay natutuwa pa si Eve dahil sa pag-aalala ni Tom hanggang sa nahihirapan nang pumasok si Tom sa trabaho dahil hindi maiwan-iwan si Eve. Tom, buntis ako. Hindi ako naging baldado. Pumasok ka na nga sa trabaho mo. Pero paano ka? Paano kung may kailangan ka at wala ako sa tabi mo? Paano naman kaya kung sipain na kita? Nai-stress na ako sa'yo. Sabi ng doktor hindi ako pwede ma-stress. Bahala ka dyan. Papasok na ako, sige na. Magpahinga ka na. At huwag kang magagawa ng mabigat na trabaho dito sa bahay. Tawagan mo ako kung anong may kailangan ka. Oo na. Ito talaga. Pumasok ka na. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Nagdadalawang isip na umilis si Tom, ngunit dahil sa pagtataboy ng kaniyang fiancé, ay nakasimangot itong pumasok sa trabaho.
Nagpatuloy naman sa school si Eve kahit na anong protesta nito. Ang plano kasi ni Eve ay papasok pa rin ito at saka na lang titigil kung kailan siya ay manganganak na. Ilang buwan ang nakalipas ay malaki na rin ang tiyan ni Eve. Tumigil na sa pagpasok sa eskwela si Eve at naglalagi na lang sa bahay. Kapag walang trabaho si Tom, ay saka naman namamasyal ang dalawa. Kumuha na rin ng katulong si Tom para matulungan si Eve sa bahay kahit na ayaw nito. Wala namang nagawa si Eve dahil alam niya sa kaniyang sarili na kailangan niya ng katuwang sa loob ng bahay habang asa trabaho si Tom. Wala naman naging problema sa pagbubuntis ni Eve hanggang sa dumating na ang due date ni Eve. Nag-file na ng leave sa trabaho si Tom at sinamahan ng kaniyang nobya sa bahay. Anong gusto mong ipangalan sa anak natin? Evelyn, Evelyn. Gusto ko siya. Ni-imagine ko na kamukha mo siya. Pero nakuha niya ugali ko. para sa akin ay kamukha ko. Lahat, pati sa ugali ay akin. Dahil ako ang pinaglihan mo. Feeling? Di naman ah. Isang oras lang ako nang huling umuwi, umiyak ka na agad. At sinasabing hindi na kita mahal. Tama na ba? Hormones yun, hindi ako. Laging kinakantahan nito mang siya ni Eve habang si Eve naman ay hinahaplos ito. Kung dati-rati ay sisipa ang bata sa tuwing kakantahan nito, ngayon ay biglang humihilab ang tiyan ni Eve na naging dahilan ng malakas na sigaw niya. Nataranta naman si Tom kaya agad itong tumayo. Ano nangyari? Saan naman sakit sa'yo? Lalabas na Tom! Andiyan na! Andiyan na yung anak natin! Nalaki ang mga mata ni Tom na tinitingnan ng tubig na nagmula kay Eve. Pumutok na ang panumigan nito at hindi makapag-isip ng maayos si Tom. Pakaramdam ni Tom sa mga oras na iyon ay siya ang matutumba na. Mas lalong nataranta si Tom nang muling napasigaw ng malakas si Eve dahil sa sobrang sakit ng kaniyang tiyan. Ano pang ginagawa mo, Tom? Kunin mo na mga gagamitin sa ospital at ihanda ang kotse. Oo, tama ka. Kukotse. Dali-daling tumakbo, papuntang kwarto si Tom habang nililingon si Eve sa tuwing sisigaw si Eve sa kanilang sala. Nararamdaman naman ni Eve na parang may gustong lumabas sa kanya kaya mas lalo itong kinabahan. Pilit na iniinda ni Eve ang kaniyang nararamdamang sakit habang inaantay si Tom na kunin ang kotse. Tom! Andyan na yung bata, dalihan mo! Hindi makapag-isip ng diretso si Tom dahil sa sobrang pagkataranta. Nang nakuha naman nito ang kotse ay inalalayan niya na ang walang tigil na sumisigaw na si Eve. Hindi akalain ni Eve na ganun pala kahirap ang panganganak na nagsisimula pa lang siya ay pakaramdam nito, hindi niya nakakayanin ang sakit at mahihimatay. Nagpapawis ang mukha ni Tom habang nagmamaneho dahil sa sobrang kaba. Nang nakarating sa ospital sina Tom ay agad na humingi ng wheelchair si Tom para kay Eve. Inasikaso naman kaagad ng mga nurse si Eve papunta sa delivery room. Sa bawat sigaw ni Eve ay tumataas ang blood pressure ni Tom sa sobrang takot at kaba. Nang nakapalit na ito ay pinayagan ng pumasok si Tom sa delivery room. Doon ay nakita niya ang naghihirap na si Eve sa pagluwal sa kanilang anak. Mahigpit na hinawakan ni Tom ang kamay ni Eve habang pinapalakas ang kaniyang loob. Kaya mo yan. Malakas ka. Kaya mo yan, Eve, go. Kaya mo yan. Oo, kaya ko talaga to. Malapit na ma'am, nakikita ko na yung ulo. Sagot ng doktor. Kanina mo pa sinasabi yan, Dok. Baka lumipas ng 2 araw, ulo pa rin nakikita mo. Shh. Relax, Eve. Inhale. Exhale. Inhale. Tumahimik ka. Anong relax? Ikaw kayang mabiyak kaysa ako, no? Ire, ma'am! Ire, nang malakas! Dagdag pa ng doktor. Malakas na sumigaw si Eve. Namumula ang buong mukha ni Eve sa kaniyang pagsigaw at pati na rin si Tom ay nagpapasigaw dahil sa hawak-hawak ni Eve ang kaniyang buhok. Pakiramdam ni Tom ay maalis na ang kaniyang mga buhok dahil sa lakas ng pagkakasabunot ni Eve. Eve, ayokong tawagin kalbo ng anak natin. Parehas tayong magdusa dito! Hinga malalim, ma'am. At malakas na ere. Ma'am, kayo niyan. Andyan ang bata. Huminga ng malalim si Eve at muling umire ng matagal. Lahat na ata ng lakas ni Eve ay ibinuhos niya sa pag-ire niya. Pagbagsak ni Eve sa kaniyang kama ay narinig na rin sa wakas ang isang iyak ng baby. Humahagulgol kaagad si Eve sa sobrang saya dahil nailabas niya ng ligtas ang kaniyang anak. Pati si Tom ay hindi na napigilang maluha nang marinig ang anak at nakikitang inaasikaso ito ng mga nurse. Malawak ang ngiti ni na Tom at Eve na nagkatinginan. Hinalikan ni Tom si Eve sa noo ng paulit-ulit. Salamat.
Salamat sa pagiging malakas, Eve. I'm so proud of you. Tatay na ako. Tatay na ako. Humahagulgol na sigaw ni Tom. Natahimik na lang si Tom sa pag-iyak at agad na nagpupunas ng kaniyang luha nang inilapit sa kanya ang kanilang anak. Pagtingin ni Tom sa kaniyang anak ay nagulat ito sa kaniyang ganda. Pareha silang mali ni Eve dahil naghalo ang mukha ni Tom at Eve sa bata. Lumuluha muli si Tom sa sobrang saya. Nang marahang hinaplos ni Tom ang pisngi ng bata, ay gumalaw ito at pilit na minulat ang mga mata. Ang mga matang nakuha ng bata ay ang mata ni Tom na mas lalong ikinatuwa ni Tom. Nakangiting pinapanood ni Eve ang kaniyang mag-ama. Diyos ko, salamat sa ibinigay mong pamilya. Aalagaan at mamahalin ko ang aking magiging asawa at anak. Aalagaan ko tong pamilyang ibinigay mo sa akin. At hindi ko hahayaan na maranasan ng aking mga anak ang aking mga naranasan. Mahinang dasal ni Eve sa kaniyang isipan bago ito tuluyang nakatulog sa sobrang pagod. Nagising na lang muli si Eve dahil sa pag-iyak ng isang bata. Napangiti agad si Eve nang nakita ang kaniyang anak na nakahiga sa kaniyang tabi habang nakaupo naman si Tom sa upuan sa tabi ng kama ni Eve. Tumahan lang siya kapag nalalapit sa'yo. Kalalabas mo palang pinapahirapan mo na si Daddy. Mukhang alam niyang wala siyang madedede sa akin. Hi Evelyn, gusto mo ba kumain? Nangihinang inapo ni Eve ang kaniyang sarili para mabuhat ang anak at mapadede. Naranasan na nila Eve at Tom ang hirap ng pagiging magulang ng bagong silang na sanggol ngunit hindi nahirapan ng dalawa dahil magkasama at kasangga nila ang isa't isa. Nang naging 6 na buwan na ang kanilang anak na si Evelyn ay ipinaubaya na ni Eve ang anak sa kaniyang katulong para bumalik sa pag-aaral. Hindi naman nagtagal ay natuloy na ang matagal nang inaantay ng dalawa, ang kanilang kasal. Kaunti lamang ang inimbita ni na Tom at Eve. Inanayahan ni Eve ang kaniyang mga kaklase habang si Tom naman ay ang kaniyang matatalik na kaibigan. Kasal at anak, kulang na lang ay ang makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi na rin naman tatagal makakapagtapos ka na. Pagkatapos mo ba mag-graduate pwede na ulit tayo gumawa ng ading ni Evelyn. Magdulos dili ka naman, Tom. Wala pang 1 taon ang anak natin. Ading ka agad ang iniisip mo. Sabi ko, after mo mag-graduate, mayroon ka pa namang 2 taon sa kolehiyo. Ikaw ata itong excited Tigilan mo nga ako, Tom. 5 taon bago ako papayag na panibagong baby. Kailangan natin gumawa ng gumawa para matupad na ang pangarap ko. Ginawa mo pa akong paggawa ng mga bata, Tom. Masama bang mangarap ng isang basketball team? Napahampas na lang ng noo si Eve sa kalokohan ng kaniyang asawa. Patuloy na naging masaya ang mag-asawa kasama ang kanilang anak na si Evelyn. Hindi man perpekto ang kanilang pamilya ngunit puno ng saya at pagmamahal. Nang nakagraduate naman na si Eve, agad itong naghanap ng trabaho hanggang sa nakuha ito sa isang pribadong kumpanya. Puno ng confidence si Eve sa kaniyang sarili at ang laki na ng kaniyang pagbabago. Kung dati-rati, lagi niyang iniisip ang sinasabi ng iba at ngayon natuto na siya mula kay Tom kung maglakad at nang nakaangat ang ulo, lalong-lalo na at wala kang ginagawang masama. Ang daming naitulong ng relasyon nila Tom at Eve sa kaniyang pag-angat. Ang dami nitong natutunan at naging realization sa buhay na mas lalong nagpalakas kay Eve. Kaya naman sigurado si Eve na kahit anong problemang iharap sa kanya ay kakayanin niya at matapang niyang haharapin, alam naman niya na sa tuwing lilingon nito ay mayroon ang kaniyang asawa na si Tom.